Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray magbabalik. So yun, share ko sa inyo yung paggawa ko ng aking milky cheese donut. Yan, pero bago tayo magsimula ay pakilike at share itong ating video at pakisuportahan na rin po nitong aking channel. So kung gusto nyo matutunan itong ating recipe ay panoorin nyo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag kayong magpa-fast forward para masundan nyo po ng maayos kung paano ko ginawa itong ating milky cheese donut. At ito na yung ating mga ingredients sa kakailanganin: asukal, at maglagay tayo ng vanilya, sunod ay asin. So balik kung sakaling kayo ay magtitimpla ng ating mga tinapay ay double check nyo pa yung mga sukat ng mga ingredients sa ating ilalagay. So naglagay tayo ng asin at sunod natin ilalagay ay powder milk. So bali kailangan natin double check yung mga ingredients sa ating ilalagay para maiwasan natin yung ating mga pagkakamali dahil sayang yung mga ingredients, napakamahal pa naman mga sangkay. At naglagay nga pala tayo ng shortening at margarine. Sunod na rin natin yung ating tubig. Then next step natin is tunawin lang natin yung ating asin at saka sukal na ating nilagay. Ito nga palang ating tinapay na gagawin ngayon is gagamitan natin ng makina sa pagpapakinis para mas mabilis natin pakinis itong ating gagawing tinapay. So kung gusto nyo magmano-mano mga sangkay is mag-add lamang kayo ng tubig para mas malambot at di kayo mahirapan sa pagmamano-mano nitong ating masa. At naglagay na rin tayo ng first class flour or bread flour. Sunod natin ilalagay is yeast, pampalsa mga sangkay, wag nyo kakalimutan para lumaki yung ating tinapay. At next nating lalagay is bread improver. So bali kung wala kayong bread improver ay pwede naman po kahit hindi na kayo maglagay ng bread improver. Ito nga palang ginagawa nating tinapay mga sangkay is kalahating kilo lamang ng harina ito para kung sakaling kayo gagawa ng pamerienda lang ay saktong-sakto lamang ito mga sangkay, 4 cups lamang ito. At next step natin, kapag nalagay na natin yung mga ingredients natin mga kailangan ay mix na natin, buuhin na natin itong ating minamasa. So ayan, bali gloves tayo mga sangkay gaya ng ginagawa natin nakarang mga video para hindi tayo mapansin itong ating mga basher na nagmi-mix tayo ng walang gloves. Baka sabihin naman nakadiri dahil kinakamay natin yung ating masa. At kung sakali naman gusto nyo gawing 1 kilo yung ang inyong mamasahin ay doblehin nyo lamang yung mga sukat ng mga ingredients na nandyan sa caption mga sangkay para makagawa kayo ng 1 kilo. So ito na po yung ating masa, bali ganyan lamang po yung kalambot mga sangkay at gagamitan na nga natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis. Inulit ko po, kung sakaling kayo gagawa nito at wala kayong makina ay pwede po kayong gumawa nito ng mano-mano para sa pagpapakinis. Dagdagan nyo lamang yung tubig para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis itong ating masa. At ito na po, pagkatapos natin mapakinis itong ating masa ay cut na po natin. Titimbangin natin, bali ang timbang nito is 28 grams. At para nga pala sa ating mga ingredients mga sangkay is kung mapapansin nyo wala tayong itlog, wala tayong butter na nilagay, wala tayong ibap na nilagay. Kung meron po kayong gustong i-add na ingredients na pwedeng magpasarap dito sa ating tinapay, ay pwede po kayong mag-add. Pwede nyo ito gawing pang merienda mga sangkay. So balik kung sakaling pang merienda lang ang gagawin nyo, ay kahit hindi nyo na po yan timbangin dito sa part na to, itong ginagawa ko. Pero kung sakaling gagawa kayong pang negosyo, ay wag nyo pong kakalimutan ng mag-costing dahil napakalaga po ng costing. Kailangan nyo malaman kung magkano inyong naging puhunan. Nang sa ganun ay malaman nyo rin kung magkano nyo ibibenta ang inyong magiging produkto. Next step, kung sakaling naikat na natin lahat, ayan, nahanda na natin yung ating palaman na keso. So bali nasa sa inyo pala mga sangkay kung anong keso ang gusto nyo gamitin at kung gaano kalaking keso ang gusto nyo ilagay. So ayan, bali babalutin lamang natin yung keso ng ating dough. Yun mga sangkay, oh. Bali roll lang natin yung ating dough na nasa loob na yung ating keso. So ganyan lamang kasimple yung ating pagpalaman itong ating tinapay. Next step, kung sakaling nalagyan na natin ng keso na palamanan natin ay wag nyong kakalimutan palsehin. Nakagawa nga pala tayo dito ng 36 pieces nitong ating milky cheese donut. So bali papalsehin mo natin bago isalang. At after 2 hours mga sangkay, ito malalaki na yung ating tinapay. So bali sasalang na natin doon sa ating mainit na mantika. So ayun, bali kung mapapansin nyo meron tayong isang nauna na sinalang. So bali tinesting ko muna kung mainit na ba yung ating mantika. So bali simple lang yung pagluluto nito mga sangkay. Bali magkabilang side is papupulahin lamang natin bago natin alisin dito sa ating kawali. So bali ingat-ingat lamang po kayo dahil sobrang init niya mga sangkay, tas mantika pa yung ating ginagamit sa pagluluto. Ay talagang napakainit po talaga masyado kapag tayo ay napaso ng mantika. So sa parte ng mga sangkay is binabaliktad na natin dahil nga medyo brown na yung kabilang side, kaya yung kabilang side naman yung ating papupulahin. At kung kayo naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, pasyalan nyo lamang yung aking YouTube channel, Marcel TV din po, dahil marami nang naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo. At dyan sa ating page mga sangkay, marami na rin tayo naka-upload na recipe dyan. Tsaga-tsaga na lamang po tayo sa paghahanap kung sakaling mayroon tayong mga recipe na gustong matutunan. So yung bali luto na yung ating unang sinalang. Wag nyo pong iiwanan ng matagal yung mga sangkay dahil mabilis lamang pumaluto itong mga ganitong tinapay sa niluluto sa may mantika. At kung nagustuhan mo naman itong ating video ay wag mong kakalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. At pagkatapos ating maluto itong ating mga tinapay nating ginawa ay palalamigin muna natin to bago tayo magpunta sa ating susunod na gagawin. Sana itong recipe nito ay makatulong sa inyo at sana ay makapagsimula kayo kahit na maliit na pagkakakitaan mga sangkay, maliit na puhunan ay pwede din po kayo makapagsimula dyan. Simple lang mga ingredients ating ginamit dyan. Kayang-kaya nyo nang mabilis nyo lang mahanap yan sa mga pamilihan. Next step, ito malamig na nga yung ating nilutong tinapay. So bali kailangan lang natin ng milk boy or
powder milk. So naglagay tayo ng kalahating cup ng powder milk at naglagay na rin tayo ng powder sugar, kalahating cup din. So pinagsama lang natin yung dalawang ingredients sa mga sangkay. Yan ang gagawin natin pang coating dito sa ating donut. So yan, ganyan lang kasimple yung ating tinapay na ginawa ngayong araw. So bali kung gusto nyo pong asukal lang inyong pang coating, pwede naman po. Pero para sa akin is mas masarap po itong pang coating, itong ating powder milk na may kasamang powder sugar. So ano pa hinihintay mo sangkay? Try mo na itong ating recipe. Baka sakaling magustuhan mo at gawin mo pa itong pang negosyo.